doon sa gitna, nagbabantay, nagmamatsyag, at wag na humagtag. May bahagyang katotohanan yun. Pero minsan nakatayo na yung pulis, tatlo-tatlo, nagbabayulit pa rin yung driver. Northern Luzon Expressway, bakit? Nakapatong na dyan. Sino nagpatong? Hindi ba sa taas? Pwede bang pumatong ang sa baba? Ang pumapatong sa taas. Hindi ba? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. It's always nice to be seeing you once again. Ako po ay nagagalak every time na kayo po ay nakaabang po sa atin po mga uploads po dito sa U3. At syempre para po sa mga baguhan ang ginagawa po natin sa U3, tayo po ay nagbibigay ng mga reaksyon, mga insights normally sa mga religious videos. Pero mga ka-U3, eto debate po ito dahil meron na rin po tayong mga ganitong uri ng reaction dati pa patungkol sa isang classic na video ng GMA7 mga ka-U3. Ito po ang debate with Mare at Pare at ang kanila pong topic actually is about corruption. At sa kasalukuyan, hindi naman po siguro lingid sa kaalaman po ng marami na ang ating pong bansa, sadly, yan po ang isa po sa ating mga sakit ng ating pong gobyerno. So ang topic po sa debate show na ito, dapat bang isisi sa gobyerno ang korupsyon sa Pilipinas? Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, ako po ay fear reactor lamang, so posible po na ako ay mag-disagree or mag-agree sa akin pong mga napapanood, sa akin pong napapakinggan. So before I press play to this video, mga ka-U3, ang atin pong tuition fee sa Usap-Usap University ay ang inyo pong mga like. Ayan, so please comment below also dahil lahat po ng mga mensahe nyo ay amin po talagang binabasa. Everything now is ready. Let us watch this video together. Sabihan niyo po ako. Let's go! Yeah. Ano, good morning. Good morning at good morning sa ating mga marit-pari kahit na umaga na, nandiyan pa rin sila. Alam mo naman miski gabi, miski umaga, miski hapon, andyan pa rin ang ating mga kapuso, no, ha? Pero alam mo, Maring Winnie, alam mo ninyo, mga kapuso, alam mo ninyo, medyo talagang mainit po ang ating pag-uusapan ngayong gabi dahil sabi nila, sa salutatorian na tayo, baka mag-valedictorian na tayo. Hindi, gusto ko in this particular instance, gusto ko tayo ang kalabasa. Okay. Pero para sa inyo, iba ang ating kwan ngayon Ang pag-uusapan natin dito kung yung dapat isisi na ba ang gobyerno sa ating pagka-corruption. Pero para sa inyo mga mari at pare, ang poll Ito question tanong, para sa inyo yes. ganito, talagang kailangan may self-examination ito, no, ha? Examination of conscience. Ang tanong po sa inyo at kailangan totohanan, ha? Kung gipit at sabit ka na, manunuhol ka ba? Yan. Nako! matinding- Mag-isip-isip kayo dyan. Matinding tanong yan at matindi ang sagot. Okay, and meanwhile, dito naman sa studio, ang pag-uusap na ko, meron tayong mga very exciting panelists. Tignan nga natin ang mga nagsasabi na dapat isisi na ang gobyerno. Ay ang minority floor leader, naturally, ng 1st District of Sorsogon, si Congressman Cheese Escudero. Congressman pa. Well, Maring Winnie, Butang bata pa si Chiso. Kapat ni Cheese ay isa ring kongresista ng Lone District of Malabon and Nabotas, si Congressman Ricky Sandoval. Tapos, dito sa panig na dapat isisi ang gobyerno, ay ang public interest lawyer na si Attorney Marichu Lambino. Well, isa pong singer, businesswoman, president ng Integrated Metro Bus Operators Association, ang katapat ni Atty. Lambino, si Claire de la Fuente. Oh, rest in peace. Last but not least, on this panel na because the RP daw is the second most corrupt country in Asia, dapat magandang isisi ang gobyerno, ay former congressman po of Maguindanao, spokesperson po siya ni dating Pangulong Estrada, si Didagen Diggs Ilanggalan. Galan niya yan. Alam mo ninyo, kung si Diggs ay isang bayani, ang katapat niya isang chairman, isang bayani pa, Bayani Fernando. Oh, rest in peace din. Mga pare, magiging exciting ang ating debate ngayong gabi, ha? Meron pa tayong resource persons, baka akala ninyo, siya po, our first resource person, ay head po siya ng Council of Servant Leaders, Kairos, Philippines, at saka spokesperson pa siya ng Plunder Watch, si Father Joe Dizon. Father Joe, welcome. Meron pa tayong isa. Ba,
Meron palang ganito, Graft Investigation Officer po siya ng Presidential Anti-Graft Commission, si Attorney Dexter Tai. Okay, that's it. Basahin na natin. Cheese. Second most corrupt tayo. Bakit sinasabi mo sisisi ang gobyerno? Gobyerno lang ba? Well, una sa lahat, pare, dapat tanggapin na ng gobyerno yung kanilang responsibilidad na corrupt ang gobyerno para masimulan natin yung mga hakbangin para maresolbahan yung problema. Hanggat hindi inaamin ng gobyerno na corrupt ito, paano nila resolbahan yung problema? Will you accept that, Ricky? Inaamin ba? Hindi inaamin. Pare, hindi kasalanan ng gobyerno to. Alam mo ang korupsyon, ang nagdala nito yung ugali rin ng Pilipino. Ano yung ugali na yan? Ito actually, magandang ugali natin. Marunong tayong makiusap at marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Example, nahuli tayo ng pulis dahil nagkamali tayo. Hindi naman tayo hinuhuli ng pulis kung hindi tayo nagkakamali. Ano unang reaksyon natin? Bossing, baka pwede natin pag-usapan to. Di ba? Yun ang una. Correct. Pagkatapos nun, pag napagbigyan ka, kahit pa paano siguro, dahil may utang na loob ka, hindi ka hinuli, hindi ka na kailangan magpunta kay Chairman Bayani. Next time. Para kunin ang lisensya mo. Kahit pa paano, nag-aabot ka ng pamerienda. So, it takes two to tango. Huwag natin sisihin. Pero Ricky, ayon mismo, pare, ayon mismo sa turo ni Chairman Fernando sa kanyang mga traffic aid, huwag kayong tatanggap, maski na anong alok nung hinuli. Kapag ka hindi tumatanggap yung mga tao Chairman. ni Chairman Fernando, hindi pa rin magkakaroon ng korupsyon. Wala bang kasalanan ng gobyerno dito, Chairman? Alam mo kasi, ang alam ko, ang temptasyon nang gagaling sa demonyo. Totoo nga naman. Demonyo ba yung tao, Chairman? Hindi naman yata. Basta yun ang alam ko, temptasyon nang gagaling sa demonyo. So, sandali lang. Pero may sinasabi, ang premise po ni Cheese is that kailangan Admission. bago tayo we can take steps towards addressing corruption properly. Kailangan aminin daw ng ating gobyerno na corrupt sila. Kasama ba kayo dyan? Kasama Gobyerno po lahat. kayo eh. Kasama po lahat. Okay. Inaamin nyo ba na corrupt ang gobyerno? Are we accepting this? May sumagot to. ang issue yata ngayon kung kasalanan ng gobyerno, di ba? Hindi sa pag-amin. Isisisi ang gobyerno. Okay, Tix, what do you have to say? Ninyo, kung maalala ninyo, 2 araw nakaraan, nagtalumpati si Gloria Macapagal Arroyo sa Cebu at ang sinabi niya, Medyo lakas-lakas yung ang korupsyon boses sa Pilipinas endemic, ibig sabihin, likas na ang pagiging corrupt daw. Huwag niya sabihin corrupt ang Pilipino, siyang corrupt. Pangalawa, kung maalaala ninyo, year 2001, pinatalsik si Presidente Erap. Anong sigaw ng EDSA daw? Sabi nila, patalsikin si Presidente Erap sapagkat sobrang katiwalian sa kanyang administrasyon. So, nagkutsabang Supreme Court, military, civil society, and then nandiyan Erap yung supporter yata ito. mayayaman sa Makati. What At, happened? ano nangyari? Nakaalis si Presidente Erap. Pero ang katotohanan, nang mapalis si Erap, anong nangyari? Lalong lumala ang katiwalian sapagkat 2 araw pa lang nakapwesto si Mrs. Arroyo. Anong nangyari? Nandiyan yung suhulan sa contract. 12 million, 2 million na dolyar napunta. Kaya, Hindi pa natin napapakinggan ang ating dalawang napakagandang Si Atty. binibini Albino dito. at si Claire. Pakinggan naman natin ang ating dalawang magagandang mga ginang at binibini. Marichu, Yung sinabi kanina, ayoko nang balikan yung EDSA dos kasi alam naman nating lahat na yung korupsyon hindi lamang sa kasalukuyang pamahalaan, it cuts across parties and it even cuts across ideologies. At gusto ko lang palang linawin na actually hindi si Mr. Bayani gusto naming makita dito. Ayon sa pag-aaral ng SWS, ang mga pinaka-corrupt na agencies ay ang DPWH, ang BIR at ang Customs. Sila yung mga nangungurako talaga at sana nandito sila para maipagtanggol nila yung kanilang mga sarili. Tulad bukas ho, merong paglilitis yung kay Lucio Tan na he was tax evasion charges worth 20 billion pesos. It's Wow. enough to wipe out our budget deficit. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin nakokolekta yung ganong klaseng mga taxes. Ikot tayo ng ikot, nag-raise tayo ng pera, pero yung mga businessmen like Lucio Tan, nakakampi ng kasalukuyang pamahalaan, hindi natin mausig. Okay, Claire, your turn. Okay. Ako naman, I agree with the chairman. Sabi niya, ang yun daw, yung marami daw kasing demonyo. Maski naman sa Biblia, maliwanag yung nakasulat doon na yung nanunukso, mas malaki yung yung mas malaki yung Responsibilidad. responsibilidad niya kesa doon sa tinutokso. So, sino ang nanunukso? di ba? Ang private sector? Si Eva, di ba? Si Eva, tinukso niya si Adan. So, parang binibigyan siya ng mas malaking kasalanan kesa sa mga... Pero sino ang humihingi? Diba? Ang humihingi yung nag-approve ng Humihingi kontrata. Di mo na, dito ba, ewan ko, ang humihingi Hindi kayo. ba ang umuuna o yung nagbibigay? Ako, sa experience ko sa pulis,
Hindi ko lang alam, ha? Hindi ka naman hinuhuli ng pulis, so hihingan ka kaagad eh. Hinuhuli ka dahil may kasalanan ka. O tapos, Pagkatapos dahil siguro alam mo may kasalanan ka, nakikiusap ka. oh. Di ba? So it takes two talaga. Pare, para sa akin, Okay, before we continue mga kayute, so it's off to a rough start kumbaga mga kayute, no? Kasi tumitingin pa ako sa tinatawag po natin sa debate na clash, yung mga perspective na talagang kumbaga opposing each other. Yung issue po kasi rito, di ba, ang topic po, ang korupsyon sa Pilipinas dapat daw bang isisi sa gobyerno? Coming from the proposition, obviously, agree sila doon, di ba, na dapat sisihin ng gobyerno. Ito nga po yung side ni na Chis Escudero, Lambino, and Bilanggalin. Doon naman sa hindi dapat sisihin ang gobyerno, I wonder, sino ang dapat sisihin, no? Siguro ano, ang mga contractor o ang mga tao mismo na nagbibigay, for example, ng mga suhol. Gusto kong malaman na clear-cut sana yung sasabihin dito ng opposition o yung negative side nga sa debate kung sino ang dapat sisihin. Isa pong possibility mga ka-youth sa pag-interpret kumbaga ng motion is pwede nilang sabihin na it takes two, so dalawa ang dapat sisihin. Pero yun nga po, in that kind of attack, hindi siya ganun ka-head-on kumbaga. No? Dapat talaga sa isang mas enjoyable na debate, talagang sasabihin mo na no, hindi dapat sisihin ang gobyerno, sisihin ang tao. Instead of kind of play safe na sasabihin na it takes two to tango, dalawa dapat ang sisihin. So I'm interested kung ano po yung magiging flow ng argumentation po ng negative side mga ka-U3. And interesante po to sa akin dahil this video probably kung pinag-uusapan po nila si Gloria and in the early years of Gloria Macapagal Arroyo's term, so most likely nasa year 2001-2002 po ito, no? Siguro. Kaya kung nakikita nyo sa video kanina, napakabata pa talaga ni Chis Escudero. Siya ay congressman pa lang po ng Sorsogon dito. So sa totoo lang, ito po yung panahon na bumabango na po ang pangalan ni Chis Escudero through media mileage and of course no exposures like this mga ka-U3. And ang kanyang signature po talaga na pananalita, yung mahinahon, matatas, na almost robotic. I'm also happy mga ka-U3 to see here the late Bayani Fernando nga ng MMDA and the late OPM singer of course Claire de la Fuente din. No, very youthful and kind of like a time machine for us. Masyadong light yun eh. Oh, Mag-over ka. do you agree that it takes two, Cheese? hindi mahalaga kung sinong naunang humingi o mag-alok. Ang mahalaga, kapag ka hindi tumanggap yung opisyal, maski na anong alok, wala pa rin korupsyon. Ayan. Ayun. Okay. Marimili, why don't we ask Father Joe Dizon? Karina, okay. Technically and strictly speaking, pag sinabing corruption, hindi lang yung pagkuha ng pera. Pag sinabing corruption, yun ay paggamit ng kapangyarihan at posisyon para mangurakot, Private gain. para i-advance yung interest niya, Yeah. yung kamag-anak niya, yung mga cronies niya. Kaya dahil doon, kapag usapin ng corruption, gobyerno yan. No? So nag-uumpisa dapat ang usapan sa gobyerno. Sa gobyerno. Yan ang pangalawa, no? Kapag ka sinabing may corruption sa isang bansa, hindi generic na gobyerno lang ang responsable. Ang responsable diyan yung presidente. At sa kaso natin, si Gloria Macapagal Arroyo. At pangatlo, yung data survey, no? Ang mga kinonsulta nila ay mga investors, mga private individuals na ayaw magnegosyo rito dahil sa corruption. Hindi naman nakikipag-deal sa mga individual na Pilipino. Nakikipag-deal yan sa gobyerno. Kaya sinabi ng may corruption dahil yun ang experience nila. Oh, we have to listen from Vicky. Okay, sige. Ang nakikita ko dito, ang mga Pilipino ngayon talagang bukas ang mata pagdating sa korupsyon. Bakit? Dahil ang gobyerno mismo ang nagtutulak at nagpapalabas sa ating mga pahayagan, sa ating TV, ng mga korap na tao. Kanina nabanggit ni Attorney, BIR, Customs, DPWH. Of all time, ngayon, meron na tayong mga nakakasong Customs Official, BIR, Small fry. DPWH. Hindi! Anong small fry? Mga regional director, undersecretary, regional director, merong judge, merong mga taga-landbank. Dito lang natin ngayon nakikita yan dahil nung institute natin yung lifestyle check, over 145 na tao ang chinek, 100 ang kinasuhan. Dito sa ating sinasabi nating mas corrupt ngayon. Sabihin ko sa inyo, noong 1999, 4,800 na kaso ang pumasok sa Sandigan Bayan. Year 2000, 4,300. Noong 2001, 3,009 na lang. 2002, 3,002. 2003, 2007, at nung isang taon, 2004, nakikita natin na bumababa ang kaso At ano na naman ang pumapasok sa conviction Sandigan. rate nila? Ang conviction rate nila, sasabihin ko sa inyo kung ano ang conviction rate. Noong 1999, In other words, 11.76%. Noong 2004, 6.93%. Bakit mababa? Dahil napatunayan na ang mga korap at mga lumalabag sa batas ay nasa 6.7% lang nitong mga. Mare. Ayon sa datos ni Vicky, bumababa ang numero ng taong kinakasuhan ng katiwalian. Subalit ayon naman sa datos, tumataas ang antas ng korupsyon. Bakit? Kasi nga mas konti na yung kinakasuhan nyo pero mas marami pa rin nagnanakaw. Tatanungin muna natin,
pamahalaan o kasama na dyan yung mga opposition? In other words, The whole government. kasama Wala dapat. No government. Pero ngayon, napakaraming kinakasuhan ng ating pamahalaan dahil nga dito sa mga institute na mga offices ni Presidente Gloria Bumaba Macapagal nga yung iba, Arroyo. sabi mo. Are we denying na walang initiative yung present administration, Diggs? Wala kasi tingnan mo bakit ano yung lifestyle check? Alam Anong niyo, alam niyo, yung mga ganyan, cosmetics lang yan Ang tanong, bakit ayaw ipademanda ni Gloria si Secretary Nani Perez na sinuhulan ng, siya pang humingi ng $2 milyong? Bakit hindi tinamaan ng plunder si Justice Secretary Nani Perez? Bakit hindi na plunder itong si Garcia? Bakit hindi na plunder itong mga kamag-anak? Ibig sabihin kinukonsente o baka yung pera na kinukuha nila napupunta rin sa Malacanang. Big one. Allegations and allegations. Alam mo, That's fighting words. Yeah. Alam mo, kung saan ang ulo, nandun din ang buntot. Ito mga buntot ito ang ulo sa Malacanang. Okay, Bayani. Hindi nagkukulang ang administrasyon na ito para lutasin ang problema na yan. Ano? Talaga. Narinig na natin siguro yung e-procurement sa kauna-unahang pagkakataon. Ginagamit natin ang bagong teknolohiya para mabawasan natin, para ma-check natin yung korupsyon. E-procurement, electronic procurement ng gobyerno. Meron tayong NGAS, dinevelop na software para madaling matrace ng gobyerno ang mga katiwalian. Yan ay ngayon lamang natin naririnig. At yan ay puspusang ipinatutupad ng ating pamahalaan. Alam niyo, kalikutin lang ang computer, wala yan Dapat kalikutin ang Malacanang, alam nila mag-manipulate Lahat ng nangyari, sinisisi ang Malacanang at dapat namang sisihin Kung hindi naupo si Gloria, hindi tayo maging number 2 Kaya nga nagko-complain si Miriam bakit na hindi tayo naging number 1? Dinaya tayo Dapat number 1 na tayo Miriam Santiago. Diggs. Pero tinan mo Okay, let's listen. Anong sinabi? Anong sinabi ng Let's Justice listen to our Secretary? resource person. Ang sinabi ng Justice Secretary, lahat ng pangyari, noted. Let's listen to our... Si Dexter naman. Just before we make a break. Okay, go on a break. Dexter, go ahead please. Sa panig naman po ng Malacanang, marami pong proyekto ang ating Pangulo. Unang-una dyan, naging successful po ang lifestyle check. Nakita nyo naman po, the World Bank gave credit to the Philippines for its project, yung sa lifestyle check. Sa dami pong mga nakita natin, mga nahuhuli natin, kaya nga po lumalabas itong mga kasong ito. Kung hindi po lumabas itong mga kasong ito, hindi po tayo marirate. Alam niyo, Hindi tip tayo of the marirate iceberg niyan. lang yan Lumalabas po itong mga kasong ito dahil sa proyekto ng Presidente at ng ating gobyerno. Ano ang reaksyon nyo, Diggs, Cheese? Ayon sa pag-aaral ng Transparency International, si President Estrada ang nakakuha ng ika-10 pwesto sa pinakakorap na chief executive sa mundo dahil sa loob ng kanyang 3 taon, umabot sa $78 million to $80 million ang pinaniwalaan ni nakaw niya mula sa kaban ng bayan. And yet, si President Estrada, sabi niya, hindi siya corrupt. Anong masasabi niyo dyan? Because you were together with him. Diba? Alam niyo yung sinasabi dyan. Ayon sa Transparency International, panahon ni Presidente Erap, hindi number 10, number 54. Ano? No, we are talking about President Estrada himself being one of the top 10. Oo, top 10 yan. Wala namang ebidensya hanggang ngayon. May demanda sa kanya. Anong ebidensya? Para sa Okay, Cheese, why may don't you- continue, let's, tingnan no, niyo. no, let's hear from Cheese now. Ito nakikita ko naman dito kay Mr. Dilangahan, very very passionate. Although mga ka-U3, I have to just remind you kapag kayo po ay nakikipagdebate, especially na ito moderator na nga mayroon nang kumbaga unbiased information from a very reputable po na source, ang Transparency International. Isa po yung NGO, no? Hindi naman po yung government arm at saka relatively wala naman yung political agenda. So hindi po kayo dapat as a debater na itanong nyo pa, hindi naman totoo yun, wala namang proof yan. Sinabi na nga po ng kanila pong pag-aaral ng Transparency International. I was in high school during this time mga ka-U3, 2002, 2003 at sa totoo lang talagang mainit po talagang usaping politika. Wala pang social media nung panahon na yun mga ka-U3. So I would say na iba rin ang kumbaga kamalayan po ng aming generation or at least ng generation prior to ours mga ka-U3. Pero mabalik lang po tayo dun po sa mga I would say kind of like sad reality. Dahil sinasabi ni Bayani Fernando as to curbing corruption daw was enough. I totally do not agree with what he is saying here. Siguro kasi syempre during this time he was in a political position. Nalungkot lang po ako sa totoo lang. More than 2 decades na nangyari po itong debate na ito. Pero still, very pervasive pa rin ang corruption sa atin pong bansa.
bansa. Nakakalungkot dahil dapat ang ating mga infrastruktura, sistema po ng ating paggobyerno dapat efficient, magandang serbisyo, magandang produkto na kailangan natin para lumago. Dahil nga sa korupsyon, in many forms po yan sana ay may magbago. Para sa akin, pare, sinisisi na naman nung unang lumabas yung corruption index na mataas ang antas natin, sabi ni Secretary Bunye, ang binibilang pa dyan kasi yung ginawa ni dating Pangulong Estrada. Para sa akin, totoo man o hindi yung akusasyong yan, nakabinbin sa korte yan, dapat sa puntong ito, huwag na tayo magtuturo at manisi pa. Balikatin at aminin ng gobyerno, may katiwalian, hanapan natin ang solusyon. Halimbawa, so let me press the issue. Doon ho sa Kongreso, kayo ay member of Congress, may katiwalian ba sa Kongreso? At ano ang gusto nyong gawin para malunas yung problem na yan? Walang katiwalian. Merong 32 kongresista sa ngayon na may kinakaharap na kaso sa Ombudsman at sa Sandigan Bayan. Kung may ginawang kamalian ng maski na sinong kongresista o senador, kasuhan at dapat harapin niya pagtanggol niya. Mayroong proseso. Mayroong proseso. Okay. So, Dahil din sa mga nakikita namin sa mga paligid-ligid, ito nga itulak namin itong e-procurement act, itong law on attrition para sa mga BIR, dito sa mga Bureau of Customs. Nakikita na natin, hindi ba lumalabas ng survey na to? Talagang pinag-uusapan na yan, corruption na yan. Nung araw pa, kahit anong time pa lang ni President Marcos, President Ramos, pinag-uusapan na natin yan. Alam na natin yan. So, itong mga panahong ito, dito namin ngayon, ini-institute Pero pare, binanggit niya panahon ni dating Pangulong Marcos, Ramos, Aquino, Estrada, ngayon Arroyo, walang umamin ni isa eh. Ngayon ang tanong namin, inaamin ba natin sa kasalukuyang gobyerno na grabe ang katiwalian? Dahil para sa amin, pare, ang unang hakbang sa pagresolba sa problema, yung pag-amin, may problema tayo. okay. Ano? Amin ba o hindi? Aminado ba? Aminado ba? Chairman May korupsyon. May korupsyon. Hindi natin tinatanggi yun. Pero sabi mo nga, huwag na tayo manisi. Hanapin natin yung solusyon. Kaya ako'y umuupo sa kabinete ng ating administrasyon ngayon. At sa tuwing ang pangunahin sa lahat ng pinag-uusapan namin, paano mapag-iigi ang sistema para sa gayon ay mawala yung mga pangingikil, mawala yung korupsyon. Unang-una na, dahil sa bunsod ng ating Pangulo, ako sa MMDA, kami sa MMDA, ay naglabas ng mga bagong patakaran para maalis nga yung mga korupsyon na yan. Magmula sa pinakamaliliit hanggang sa pinakamalalaki. Kaya yan ay sapagkat naniniwala kami na nasa sistema yan. Ang Amerikano man ay nagdaan na rin sa pinagdadaanan natin ito ngayon. Subalit na pag-igi nila ang kanilang sistema. Gayon din tayo. Okay. Pag-igihin natin ang sistema natin at mababago natin ang sitwasyon. Okay, let's hear from our audience. Bon? Okay, Bon. Nabanggit po yung korupsyon, kailangan po nating, yung mga nasa gobyerno, kailangan po nating pigilan yung temptation na binabribe ng mga tao. Nasa inyo po, mga nasa gobyerno, ang dapat sumupil sa mga ganitong mga bagay. Yun lamang po. Okay, Okay, let's Ben. hear. Alam po natin na mayroong korupsyon sa gobyerno, pero hindi po natin maiwawala yun dahil nakakapit na po sa sistema ng Pilipinas. Yung sa atin lang po, bilang mga kabataan, dapat sa simula pa lang, utay-utay na nating baguhin ang sistema para pagdating natin sa oras, wala na po ang korupsyon sa Pilipinas. Okay. Let's ask Marichu. Marichu, sa palagay mo ba, is corruption endemic in the Philippines? Sinabi po ni Pangulong Macapagal Arroyo 2 days ago na sabi niya endemic. Ang ibig sabihin ng endemic, yung daw pong korupsyon ay endemic sa atin. Ang ibig sabihin ng endemic ay likas daw sa atin. Gusto ko lang sabihin sa kanya na sa amin hindi likas yun, baka sa kanya likas yun. Huwag sana niyang sabihin na likas yun kasi hindi po likas yun. May mga structures So sa na... palagay mo, it is not Hindi po within the likas sa soul, it's tao. not a Sana po ay fatal flaw. hindi sinabi ni Pangulo na likas sa tao yun dahil hindi ko tinatanggap na Damage likas sa culture tao na tayo. yun. At siguro she's speaking for herself when she said that. Do you agree? Okay, Ricky. What about you? Do you think? Dapat siguro tingnan natin yung mga hakban na ginagawa. Alam niyo sa Hong Kong, umabot ng 15 taon bago nila nasupo ang korupsyon. At isa sa mga umuupo dito sa yung anti-corruption na commission nila ay si Tony Kwok, na ngayon ay ang consultant natin sa ombudsman mismo para mapagtibay natin itong anti-corruption drive. Ano ginawa ng pamahalaan ni Gloria Macapagal Arroyo? Dinagdagan niya ng budget ang office ng ombudsman para mas mabilis ang pag-process ng mga kasong ito. Kinuha nila si Tony Kwok at pinapattern nila ang sistema ng anti-corruption na ginawa nila sa Hong Kong noon dito sa ating bansa. Ang problema ba, is sistema lang o yung kultura? Kagawian. Even following the endemic I think it's a culture theory. thing. I think it's culture. Kanina iniisip ko system pero ngayon culture. Pero alam mo, in fairness to this government, kasi ako hindi ako taong gobyerno. Private sector. Private sector ako. Nanonood ako from the outside. Nakikita ko na ngayon, lumalabas lahat. Bakit? Tumapang ang tao. Hindi lang yon.
yun ang dahilan kung bakit marami tayong nakikita ngayon. Because tumapang ang tao. And then nakikita ko si Madam Gloria, walis naman siya ng walis. Walis siya ng walis. Hindi naman pwedeng overnight solution. Kasi nga, tama naman yung kanya. Okay. Napakatagal ng panahon na problema. Claire, we will ask Father Joe, no? Father Joe, many people asked, ito'y totohanan lang, we're the only Christian nation, and yet, mukhang salutatoryo na tayo sa corruption. Is anything wrong with us or anything wrong with anything in the religion? Well, mayroong malaking pagkakamali, no? Religion as na Christians and Filipinos, for that matter, miseducated tayo. Sa pagiging Kristiyano, ang itinuro sa ating Kristyanismo ay yung mga Kristiyano, ang buhay niya dalawa. Isa sa simbahan, iba sa labas ng simbahan. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun kasi kanya split level Christianity yan. So may pagkakamali ang Catholic Church natin dito. Yung Kristyanismong pinagduldulan sa atin, no? At ikalawa pa, lalo ang gobyerno, kapag ang gobyerno ay napapahiwalay, gustong-gusto niya ang Kristyanismo na sinasabi niya, doon lang kayo sa loob ng simbahan, wala kayong pakialam sa labas. Okay. Pangalawa, isa gusto lang dagdagan. Yung usapin pa ng miseducation natin sa political system, yung binigay sa ating mga political system ng mga nanakop sa atin ay political system na ang pwedeng maupo lang ay yung mayayaman, may mga interest na isusulong. Kaya silang nakakaupo at ginagamit nila yung posisyon para higit pang isulong yung interest nila. Okay. Let's Yeah, there's a valid. Isang anthropologist po. Isang anthropologist. Ano ho ang sa inyo dito? Isang comment lang ho. Siguro dapat wag nating sisihin ang kultura for what really is a function of the social system. Ang social system, napaka-importante ng governance. At kapag ang governance is unable to punish wrongdoing, yun ang minimum requirement sa governance eh. It should be able to reinforce what is good at saka punish What is bad? wrong. Yeah, ang sure. problema, kung ang sistema mo is not able to punish those who do wrong and praise those who do right, sabi nga sa Biblia, you become a soft state. So yung sinasabi na endemic ang corruption, mahina talaga ang gobyerno, ang estado dahil doon. Doktora, just on that, I don't want to debate with you, pero kung sasabihin na nandyan lahat ng batas, ang problema lang ipapatupad. Anong problema? Yung sistema o yung kultura o yung tao? Para ho yung chicken and egg, yung tao at saka yung sistema. Kasi All the laws are there. Oho. Kasi actually, tanggapin natin yun bilang mga Pilipino. Hindi yun sa kultura natin, kundi rin sa kung merong kapangyarihan ng gobyerno para sumingil o humingi ng suhol, may kapangyarihan din ang tao para humindi. There's such a thing as the power of refusal. Pagbalik ko natin, pag-uusapan natin, may solusyon pa ba ang korupsyon sa ating bansa? Solusyon ho. Ang ganda ng diskusyon ng anthropologist mga ka-U3. I would say half and half na so far, no? Kasi pa finally, midway through this debate, lumitaw na yung issue. Sino ang dapat sisihin? Kultura ba o ang sistema? Ang gobyerno ba o yung tao? Ayan, so tatanungin ulit natin, sa kultura ba ng Pilipino, tayo ba ay innate na kurakot? Hindi ako agree mga ka-U3. At ang basis ko po dito, ang pre-colonial po natin na past, we are very high on the idea of kapwa. That's our Filipino story mga ka-U3, di ba po? It's a variation of the application of the golden rule. We do what is good for them because we look at them very similar to us mga ka-U3. And sadly, dumating na yung mga Espanyol at iba pang mga mananako. But since governance was mentioned here by the anthropologist, I really firmly believe na kinakailangan ng strengthening ng ating institutions. Tama po yun. Magiging soft state po ang isang bansa kapag wala pong kakayanan na bigyan ng tama at karampatang parusa. Kasi yan po yung essence ng justice natin, kapag ang politiko sadly at iba pang mga uri ng public servants po natin, kapag they believe that they could get away scot-free, kapag sila po ay gumawa ng kalokohan sa gobyerno at hindi naman pala sila mapaparusahan, it would take a long time or hindi efficient ang judicial system natin para maparusahan sila na isang napakatindi na penalty, pagkakakulong at pagbayad, something like that mga ka-U3, talagang mapapatuloy at magpapatuloy. At yan po ang nangyari po sa ating bansa. May solusyon, ano nga yun? After dispute, kanina meron sinabi si Ricky na gusto kong i-pursue. Sabi mo Ricky, na utang na loob, may utang na loob ka kasi pinagbigyan ka. Kailan nag-end yung utang na loob at kailan nag-uumpisa ang panunuhol? How do you distinguish between the two? Alam niyo, kung ikaw isang public official, talaga naman dapat hindi ka tumatanggap. Ayun dapat. Isa sa problem. For whatever reason. For whatever reason. Hindi ba? Bakit ka tatanggap? But it's just part of our culture. Na kuminsan, pupunta ka sa doktor, public doctor yan, at wala kang, tumatanggap naman na hindi ka sisingilin. Pero nagdadala ka ng manok at gulay sa kanya para magpasalamat. Yung ba ay korupsyon? Pero ano yun? Nga natin, utang na loob yun. Pero
Pero public doctor siya. Pero kanina nagsasabi ka na may utang na loob ka doon sa pulis na nagbigay sa iyo ng Oo, power. dahil hindi ka na mahihirapan in the first place, kaya ka na mahihuli dahil may kasalanan ka eh. Hindi ka na mahuhulihin ng pulis at basta paparahin ka, pengin ng Hindi pera. kaya ang dapat natin i-propagate, utang na loob is okay until you break the law. Kagaya ng sinasabi mo. Walang masama mare-pare sa utang na loob. Nagiging masama lamang yan kung dahil sa utang na loob, ginawa mong itim yung puti at ginawa mong puti yung itim. Pero yung utang na loob mismo, walang masama dyan. Okay. Kasi, Mare- Kailan mangyayari yun? Pagdating, for example, dito sa mga violations na ito, no? I want specific examples. Merong kapangyarihan ng isang tao para palampasin ka na lang. Siguro na nga, magpipikit mata na lang ako na palampasin lang kita kahit na pinasok mo yung one way na yan. Di ba? Dahil sa pakiusap, magaling tayo makiusap, napapalampas tayo. Pero kuminsan, di ba? Dahil napalampas ka, kahit papano, tumatanaw ka ng utang na loob. Bibigay ng tip. Pero hindi ba, Ricky? I mean, you know, you romanticize it so much eh. Hindi ba ang totoo diyan nag-iintay yung pulis hanggang magsabi ka na pwede ba ganito na lang? In other words, hindi ka Hindi naman siguro. papakawalan. In the first place, Mare. Sabi sa akin eh. Hindi, in the first place, hindi ka naman mapupunta sa sitwasyon yun if you do not break the law in the first place eh. Well, yeah. Mare, Oh, pare- that's true. Huwag na nga tayo maghintay dun sa paghingi. Yung pwesto na lang ng pulis, nandito si Chairman Binay, tama-tama. Chairman Pag yung Fernando. Chairman Fernando. Kapag ang pulis ay nasa gitna ng kalye, malamang wala mag-violate eh. Ang problema, minsan yung pulis, nagtatago sa likod ng puno, hihintayin na may mag-violate at doon pa. Ala. Order. Ala. Chairman Fernando, sige ba? Kung, sabi nga ni Chairman Fernando kanina, ang demonyo ang siyang nagtetempt. Iwasan mo natin yung temptasyon. Pakita na natin agad yung aid. Nandun sa gitna, nagbabantay, nagmamatsyag, at wag na humagtago. Mayroon ba kayong order na hindi dapat magtago ng May NBI? bahagyang katotohanan yun. Pero minsan nakatayo na yung pulis, tatlo-tatlo, nagbabayulit pa rin yung driver. Malapit pa lang. Claire, alam mo, kanina sinabi natin Hindi, sa... kasi I disagree with the system thing. Kasi Okay. kultura yun eh. Para sa amin talaga dito, kultura yun. Ang problema, kaya nga, sinabi mo kanina, tao ba, o sistema, o kultura? Ang problema, ang tao nagpapatakbo ng gobyerno, may kultura siyang ganun. So, ganun talaga ang patakbo niya, di ba? And then, ang problema, lahat tayo kasama dun sa kultura na yun. Yun ang problema. Kaya kahit sino man ang umupo, tatanungin mo yung chicken and egg problem. Sino ba nag-umpisa? Wala na, nandun sinasabi eh. mo, Beth, may flaw sa Filipino Claire character. po. Ay, sorry, Claire. Why do I keep on saying Beth? Ikalawang beses na yun. Ang sinasabi mo, actually, is that meron tayong flaw sa ating character. Aminin Meron naman tayong natin weakness. at hindi. Opo. Talaga Yes or no? po. Mare. Yes, okay. Tingin ko, pare-pareho, Pilipino, Hapon, Inchik, Amerikano, pare-pareho yan, may flow yan. Kaya ang importante is yung sistema. Yep. Yung, wag nilang matalo yung sistema. As kagaya ng sinabi ni Dr. Magay, if there is a system where you are going to punish those the lawbreakers, Because the wala kang system problema. will help you identify Diggs. the culprit. So it seems to me na itong sinasabi ni Benny Fernando initially, wag sisihin ang gobyerno yung side niya, pero dito parang sinisisi na yung government system. So in a way, I think medyo nag-flip siya ng konti doon mga ka-U3. Anyway, gusto ko lang po i-mention, no? Kasi pag sinabi po kasi natin na kultura in general, it's all encompassing na kung susundan po natin yung lohika po ni Claire de la Fuente dito, na kumbaga, syempre dahil binubuo naman ng mga tao ang gobyerno, edi ang problema yung mga tao. Gets naman po natin yun. Pero the idea here is, where does the buck stop, kumbaga, ano? Alin parte ba talaga ang dapat nating pagtuunan ng pansin para masolusyonan natin itong isyu nga ng korupsyon? Ang korupsyon nasa gobyerno, edi mga tao sa gobyerno ang dapat sisihin, at kung magkakaroon man ng solusyon, ang dapat na unang solusyonan is ang pamamalakad, ang sistema at mga proseso nito, mga ka-U3. So in a way, mga ka-U3, this really honestly frustrates me dahil sa tagal ng issue ng korupsyon sa ating bansa, we still do not know where to start. In fact, meron nga tayong Latin term dyan, di ba? Na dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. So we need to implement that, mga ka-U3. In a way, I agree with Bayani Fernando here when he said na hindi nagmamatter ang race. I totally agree with him dahil wala namang quote-unquote perfect na sistema ng panglipunan, mga ka-U3. Agree po ako sa kanya, yung mga structures natin, yung institutions natin, kinakailangan nating palakasin. Kailangan nating patibayin, mga ka-U3. Improve ba yung system ngayon? Diggs? Alam niyo, walang problema sa sistema. Ang problema ay yung nagpapalakad sa sistema. Sinabi nga ni Chairman Fernando, nandiyan yung 3 pulis sa kalsada. Nandiyan yung violator ng traffic. Bakit hindi hinuhuli? O bakit Or nga hinuhuli? hinuhuli para susuhulan. Oh. Yun ang problema doon. Alam na natin may problema. Another example, alam niyo dito sa DPWH.
yung mga foreign assisted projects, alam niyo nakapatong diyan 30% palagi. Kaya nga may problema tayo sa NLEX, sa Northern Luzon Expressway. Bakit? Nakapatong na diyan. Sino nagpatong? Hindi ba sa taas? Pwede bang pumatong ang sa baba? Ang pumapatong sa taas. Hindi ba? Hindi ba? Nakuha ninyo ang ibig kong sabihin. I like that. O, pati kayo paniwala sa I like that. yung sa taas, yan ang nakapatong. Yan ang pumapatong. Na, Dahil pumapatong nung sila, sa kawawang DPWH, sa DPWH, hindi ba pinaichafuera si Secretary I like Sarita? that. So that's about as high as you can go, no ha? Secretary level, ipinalis siya. Pero medyo nasira ang diskarte nung i-retain siya bilang undersecretary. Paano yon? Can you explain that? Hindi, kasi masama ang ginawa ko. Galing ka doon na chairman. Si Secretary Soriques, acting lamang siya. Hindi nawawala yung kanyang pagkakarir. Permanent. Permanent position. Kaya balik siya sa sa pagka Pero may kaso eh. Sabi pero ni inalis Marvin. siya eh. I mean, in other words, kaya siya inalis kasi maraming akusasyon laban sa kanya. pero hindi ibig sabihin eh, he is May wrong when he's akusasyon. secretary but he is correct when he's undersecretary. may akusasyon pero kinakailangan litisin. Kinakailangan irap siya sa korte bago natin Ay, bakit masabi. hindi masuspindi? Ganun din, may regulasyon na sinusunod tayo na kinakailangan ay dumaan sa proseso. Tell us, what happens when there's accusation? Dexter. Can you suspend the officer, Dexter? Dexter. Diyan po, ma'am, meron po tayong tinatawag na due process. So ngayon po, yun po ang ginagawa natin. Meron po siyang karapatan, nililitis po natin through administrative In investigation. the meantime, hindi siya suspended or anything. Wala pa po tayong recommendation sa Pero, ganung bagay. sandali lang, He was from the government, no? Sinuspend ka agad, tapos sinuspend uli, tapos sinuspend uli. Anong klase yan? That's due process. Selective. Yun po Selective. sa kanya, may findings na po sa kanya. Malam po, meron na pong probable cause sa kanyang suspension. Ngayon po kay Secretary Soriques or Acting Secretary Soriques, it's still undergoing investigation. I see. So, Alam ninyo, halimbawa, iniimbestigahan, pwede naman i-suspend yan. May tinatawag na preventive suspension. Pero hindi Kung ginawa may yan. kaso. Bakit? Kakampi ni Gloria Macapagal Arroyo. Okay, go. I hate to say it, but that sounds right. Why is that? Yeah, tell me. Would anyone take up the Yes, cause? why don't these panelists? Walang demanda sa kanya. Tungkol daw, walang demanda. Meron lang aligasyon, pero walang formal na charges na kung walang demanda sa kanya, paano magkaroon ng investigasyon? Kung may complaint, demanda rin yun. Hindi naman ibig sabihin na pupunta ka pa sa korte, pupunta ka pa sa ombudsman. What do you Kasi say, kung Cheese? pupunta You're a ka sa lawyer. ombudsman, walang mangyari sa iyo. Tutulugan ka lang ni Marcelo eh. Yan ang mangyari dyan eh. Mare- O, tingnan mo, I anong don't ginawa think ni so. Marcelo? Marcelo is a Tinulugan si ombudsman. Garcia. May Umpisa akusasyon. pala ng plunder. Anong ipahin? meron May akusasyon, akusasyon ano? si Manong Diggs na kakampi daw kung kaya't hindi kinasuhan. Tanungin natin ang PAGSI. Inimbestigahan ba ninyo at kayo ba'y nagbigay ng findings para tanggalin ni Pangulong Arroyo si Secretary Soriques? On record. Yun po, Mr. Congressman, classified po yun. But I assure the public, Classified public interest. we are still under... Sagutin mo yung tanong kasi public interest yun. You are still? Are you investigating him or he's being made to answer charges already before your office? National security. Yung pong mga pumapasok sa opisina namin, lahat po yun ay classified. Why can you not say? Is that something in the executive order? National What? security. The PAGC is a recommendatory body. So whatever things or cases that investigates, doon lang po tumutungo sa Pangulo. And it's It's up to the president to Yes. make it public. Is that what you're saying? Yes. It's an arm of the president. So, At Dexter, ang ibig sabihin ba niyan, pag hindi sinabi ng presidente imbestigahan, hindi ninyo iniimbestigahan? Ganun nga. Sa kaso ni General Garcia na nagnakaw ng over 200 million, hindi ba umutos si Gloria Macapagal Arroyo sa inyo na imbestigahan? Or inuutos lang ni Gloria na imbestigahan na yung mga tao na kung magsalita hindi siya masasabit? Halimbawa, ganito kay Garcia, pag nagsalita yan, sabit siya. Magsalita si Soriques, sabit siya. Inutos ba ni Gloria yan para isabit ang sarili niya? Or Okay. iniutos lang niya Okay. yung mga kaso na hindi siya masasabit sa palagay niya? let's be a little bit more constructive ngayon, ano ha? Sinasabi natin, if you think that, may hope ba? May hope sa inyo. If there is a hope and you think that it Kung can be mayroon pa done, pag-asa. ano ang, bilang public official, for example, Cheese, ano ang
your number one suggestion to Solution. remove corruption in government? Before the suggestions here, and I'm very happy that Manning Winnie, of course, introduced the idea of it sounding more constructive dahil kung ganyan puro tayo aligasyon during this time. And if you noticed mga ka-youth, syempre, yung mga hot button po ng mga issues during that particular time din po ang kanila pong pinag-uusap, yung 200 million kay Garcia. To be honest with you mga ka-youth, this is something that really frustrates me. Have you noticed na sa ating bansa, merong mga in aid of legislation, merong mga issues ng korupsyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, merong pagpapakita sa mass media, millions, billions mga ka-youth. Pero kung napansin nyo po, pagkatapos ng ilang buwan, another na naman na issue, another naman po na corruption, at it seems na nakalimutan na yung previous one, tapos mababalita na naman po. Nakakasawa kasi walang parang deterrent na nangyayari mga ka-youth. Hindi po kumbaga napipigilan ang mga next generation, malamang sa malamang, mga anak din ng mga dinastiya, walang takot na gumapo ng hindi mabuti sa paglustay ng ating public funds mga ka-youth. Wala. Walang fear of punishment mga ka-youth. Kaya patuloy po itong mga ganito You. Mare From your pare, personal hindi ako experience. naniniwalang cultural. Alam ng Pilipino ang kaibahan ng tama at mali. Kailangan lamang pasunurin sa batas ang Pilipino. Dapat ang pagbabago magmula sa taas. Kung nakikita nila na yung sa taas, bilyon o milyon, yung mababang opisyal, barya-barya, magnanakaw at magnanakaw palagi. Dapat manguna sa pamamagitan ng ehemplo ang Pangulo at hindi lang yan, Mare, dapat ni walang alinlangan ng duda tungkol Okay. sa kanyang kalinisan. So leadership by example. Para mapatupad. It starts from the top. Marichu, ano ang recommendation mo? Sang-ayon po ako sa sinabi ng ating resource person na ang dahilan dito ay sistema rin, hindi kultura. Dahil sa hindi po napaparusahan ang mga nangungurakot kahit hindi sila natatakot na magnakaw ng magnakaw. At yung mga naluluklok sa pangyarihan na dapat ay nagpaparusa at nagpapatupad ng batas, sila mismo ay corrupt dahil yung pagluluklok sa kapangyarihan, kailangang bumili ka ng mga boto at yung mga matitinong tao tulad ni Maring Winnie, sila yung mga hindi naluluklok sa kapangyarihan. Kaya sa tingin ko, ang solusyon po dito sana ay magpatuloy yung malaya at independent na mass media at i-expose natin yung mga anomalya sa pamahalaan Okay. at sana ay maging independent din at malakas yung ating Supreme Court. Okay. Diggs, ano ang suggestion mo? Your primary suggestion to reduce corruption in government? Well, sa ngayon, isa lang ang aking suggestion para ma-reduce kundi man mawala ang korupsyon. Patalsikin na lang si Gloria magkapagalaman. Okay. Ricky. Ako sa tingin ko dapat bilisan natin ang proseso no ng pag-iimbestiga nitong mga kasong ito para makita natin kaagad na merong mga taong nakukulong. Sa ngayon napakabagal. At ito ginagawa ng ating pamahalaan, binibigyan natin additional na pondo ang ombudsman At pangalawa, protection natin yung mga magtuturo dito sa mga corrupt na ito. Okay, Claire. Okay. Ako naman, I agree with the lawyer here na dapat talaga ang mass media mag-participate talaga sa patuloy na scrutinize ng mga tao na talagang nagkakaroon talaga sila ng corruption. And doon naman sa political side, sana mas maging objective tayo. Huwag tayong masyadong mag-politicize. Masyado kasing nahahaluan ng kulay, kaya masyadong gumugulo. Kailangan mag-focus tayo. Kung talagang corruption, doon lang tayo sa corruption. Okay. Chairman. May patama ka yata dyan. Okay. Sa akin, lahat tayo, sundin natin ang batas ng Diyos at ang batas ng gobyerno. Sundin natin. Doon tayo mapapanuto. Okay, why don't we listen to our two resource persons? Okay, briefly, Parejo, anong... Recommendation. Well, Okay. una, wag natin sisihin yung ating kultura, no? As a people, we have a good culture, no? Yeah. Pangalawa, hindi rin yung reliyon kasi tamang tinuturo ng reliyon, dapat nagsasakripisyo, nagbibigay. Yung problema natin, yung political system natin talaga, ay sistema lang na ang pwedeng maupo, ay yung mga pwedeng mangurakot, may interest, no? Yung mga taong gustong maglingkod lang, pero walang pagkakataon, hindi makaupo. Kaya ang hope ko, palakasin natin yung democratic movement of the people para yung tao mismo ang magbago ng ating sitwasyon. Okay, Dexter, briefly. Ituloy po natin ang programa ng ating pamahalaan, ng ating administrasyon. Dahil maganda po ang nasimula ng programa ng ating Pangulo. Meron ho siyang political will. So ipagpatuloy po natin ito. Okay. Alam niyo mga pare, three issues came out tonight. Yung issue na, is it a fatal flaw in our character, cultural flaw? And I agree with the majority here na hindi ho kultura yan, hindi ho sa tao yan. Kasi Hindi. tignan nyo, dalhin nyo yung Pilipino dun sa abroad, hindi naman Susunod. corrupt. Hindi, Yes! bakit? Kagaya ng sinabi ni Dr. Amaray, Takot. abay because kung corrupt siya ron, o nanunuhol siya ron, baka Parusahan siya. mabago pa siya ng hindi Correct. oras. Hindi Correct. ba? Correct. Dito wala There is a corruption pays in this country, and that is the flaw, is in the system.
corruption po in different ranks, no? Talagang from top to bottom, yun ang sad po na reality, which is quite strange if you think about it. In other countries, baliktad eh. In most developed countries, marami ang gumagawa ng kanilang normal at saka regular na function na hindi kurakot, mga tapat po ng mga public servants. Pero sa Pilipinas, baliktad. Syempre, pinupuri natin yung mga politiko na malinis dahil rare lang sila. At ang kalimitan, sadly, ay may imahe nga po ng pagiging corrupt ng ating po mga public servants, mga ka-U3. And the second question is, sino ba? Isisisi ba ang gobyerno? Abay, dapat talagang sisihin ang gobyerno. Pero, dapat rin magsisi tayo sa sarili natin. Because, as Ricky says, Niluklok. it takes two to tango. Miski sasabihin ng official, gusto ko ito. Kung sasabihin mo, ayoko. At saka magdemanda ka o sumigaw ka, walang mangyayari. Ito mga sinasabi, mga fixer dyan sa LTO. Abay, kung nakikita ng tao, isang malaking linya, nakikita nila na may fixer na pumapasok doon. Aba, akalain mo, hindi sila magsasalita. Eh di kung ako yun, sasabihin ko, hoy, ang linya ando doon. Doon kayo pumunta. In other words, shaming them. Hindi ba? Mapapahiya sila. Kaya lang tayo hanggang pa-whisper lang. Hindi pwede yon. We have to do our part also, no? And finally, the third, is it hopeless? No, I don't think it is hopeless at all. Bakit? Nakikita natin, the media, ang daming investigative reports, the people, ang daming sila, they are very, very vigilant. Yung mga, criticize Gloria the way you want, but the point is that she instituted these lifestyle checks, and there are 100 cases that are there, which are 100 more cases than there were before. Now, is she going to do it to the secretary level, etc.? Naalis naman niya si Soriques. I'm very unhappy because Soriques is still there, but you say it's due process, etc. There is great hope, but it took 400 years of corruption to get us where we are now. Please, it will not take 3 years of corruption or the removal of Gloria Arroyo to remove corruption in the Philippines. That is the most, that is not going to solve the problem. Whether Gloria is here or not. Hindi ba? We have to answer for ourselves. Well, alam mo ninyo mga kaibigan, yung problema ng corruption is a big problem na dapat tayo lahat we have to recognize. Of course. Noon ako po bagong congressman, kagaya ni Congressman Jesus Escudero at saka si Congressman Sandoval. Pumunta ako sa Taiwan. I learned of a person by the name of Chiang Ching-kuo. Siya ang anak ni Chiang Kai-shek, na kung saan siya po ay namatay mas pulubi kaysa sa daga. In other words, ang sabi sa akin, ang Pilipinas daw ay perfect except that there is no generation of political leaders that have truly sacrificed for the people. Not even she said, Ricky? Well, including all of us. Kasi sa kanila, yung sakripisyo is very clear, Maring Winnie, even going against your own interest. In fact, it's not true. Tayo po yung Kristiyano. The only way, actually, to save democracy here is to truly sacrifice for others, and that starts with government, and that starts with the president, him or herself. Okay. That is the solution. Maraming salamat. We have to say good morning or good morning. night. Hanggang sa susunod na Huwebes, dito sa debate, lahat kayo kasama. Okay. Mabuhay po kayo. Okay, mga kayuti. Ang ganda ng closing ni parang Oscar, mga kayuti. I like that. Although para sa akin po ang nag-stand out dito syempre sa debate na ito on how simple and analytical Jesus Cordero was, mga kayuti, in this debate. And also, Diggs de Langgalan, rest in peace din po sa kanya. So nakikita din po natin yung kanyang passion and ang kanyang determinasyon na talagang patalasikin sa Gloria during this time. So like what I said, mga kayuti, ito pong debate with Mari at Para, it was really popular back then, early 2000s, and I'm guessing this is around 2003, 2004 siguro, And gusto ko lang po i-highlight yung sinabi po kanina ni Miss Lambino yata na patungkol sa kay Winnie Monsod na bakit hindi natin maluklok si Maring Winnie. If I remember correctly, Maring Winnie ran in 2001 na senatorial elections under PPC. Yan ang maalala ko dati. But anyway, the reality of our culture now, is totoo po yun, na meron po tayong tendency to not follow the law. Yun nga po, dahil alam natin na hindi naman consistent ang punishment na nabibigay. Yung sabi nga po sa
discussion kanina no, on the last part of this debate. Kapag ang Pilipino ba napunta ng ibang bansa, di ba we do our best to follow dahil sa kanilang bansa. Assure po ako sa atin pong mga ka-youth na mga OFWs, mga seaman, alam na alam niyo po yan na hindi tayo basta-basta nag-break ng law ng iba dahil kapag tayo po ay nahuli ng kanang law enforcement, pwede tayong makulong, pwede tayong ma-deport, at iba pang mga hindi kaaya-ayang mga bagay ang pwedeng mangyari mga ka-youth. Ang isa po sa mga glaring po na example ng ating problema ngayon no, sa ating lipunan is yung ating ideya ng diskarte, which is actually diskarte na mapabilis, makuha mo yung benefit para lamang sa sarili mo at the exclusion of others. Yun yung problema eh. And I really remember this book by Rafe Bartholomew, kung di ako nagkakamali. Siya po yung sumulat ng libro na Pacific Rims. At ang pagkakadescribe niya sa first part, kasi Amerikano po siya, na-notice niya, merong pagtutulong-tulong sa loob ng jeep na kung saan ang bayad ng isa, pinapasa ng isa para makarating sa driver. Nagtutulungan. Pero sabi niya, and I am rephrasing, paglabas na ng jeep, ay wala na karambola na, no? Kanya-kanya na, something like that, mga ka-youth. So indeed, ang uri ng ating kultura sa ngayon dahil nga din sa ating history, no? Dahil sa mga pamamalakad din at maling sistema na na-develop natin actually ang iba't ibang mga modus, iba't ibang mga under the table po ng mga transactions po na ginagawa ng ating mga politiko. Actually, humusay po tayo no? Humusay tayo sa pagiging kurakot. So while I did enjoy this debate, sa totoo lang po yung underlying po na truth of corruption, still the pervasive poverty. And in my opinion, kaya pa natin mag-perform better mga ka-youth Yung ating economic growth na tumataas every year, 5-6%, we can do way better than that with the right political decisions, with the right policies, and its faithful na implementation. Nagustuhan ko rin po yung sinabi ng anthropologist kanina mga ka-youth. Sinabi niya, praise what is good that is done in the government and punish the bad doings of those also in the government mga ka-youth. What can you say about this episode mga ka-youth? If you like this episode, maybe you could also watch this video over here, you could watch this playlist over here, and click subscribe kung ikaw po ay baguhan dahil ito po ang ating ginagawa sa Youth3, in general, religious videos po, pero at times because of our supporters mga ka-Youth3, we may also consider giving our reaction to debate videos such as this one na mga classic po. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.